Dia, Ginoong John Sherwin Felix. Magandang umaga po sa inyo, Sir Sherwin. Good morning Magandang umaga po. din po. Opo, para po sa kabatiran lang po ng ating mga kababayan, ano ho ba itong Localpedia? Yung Localpedia is a platform where actually it's just me. So ako lang din naman po 'yun. Mhm. I'm John Sherwin Felix. So I document, isang dokumentarista ng pagkaing Pilipino. So Localpedia is my platform where I disseminate this information about our traditional and food ways and culinary traditions. Opo, kumbaga kayo po ay eksperto sa pagkain at sa ating lokal na kultura. Yes, yes po. Ilang taon na po ako nagdodokumento, nagsusulat ng mga impormasyon about sa pagkain. Okay. Opo, sir, ano po yung or gaano po ba kahalaga no yung mga tamang dokumentasyon ng mga regional cuisine sa pagpapanatili po ng food heritage ng ating bansa? Sobrang importante yung representation ng ating mga traditional expression, especially sa mga official publication and literatura, dahil una sa lahat nire-represent natin yung mga different ethno-linguistic groups. Kumbaga dapat nakikinig tayo, dapat nagkakaroon tayo ng consultation sa kada, whether Maranao, Tausug, mga Bisaya, kasi kaalaman nila iyan. That's why. And we have the task to represent them properly, kasi mahirap na kapag meron tayong nasabing mali, 'di ba? Kasi ito na yung magiging literatura sa mga susunod na henerasyon, especially when you publish it in a official document. Nagiging Bible truth siya. So once na may mali, hindi siya magagamit ng publiko, 'di ba? Dapat ngayon ngayong ating goal na magamit ng mga estudyante, magamit ng mga academics or researchers tulad ko. At kapag hindi natin nagawa yung ating responsibility na yon, nasinayang natin yung yung pera ng bayan. Mhm. Opo. At yung binabanggit po ninyong official publication, ito po ay hard copy na aklat na inilathala po ng Department of Trade and Industry. Ito ho yung pinamagatang Kayumanggi. Ang sabi nga Yes. po ay a kaleidoscope of Filipino flavors and Filipino traditions. Yes. Nung ito ho ay naipublish, nagkaroon po kayo ng kopya. Ano po, bumili po kayo, ganon? Um, yung libro po ay ni-launch noong, I think, April, Filipino Food Month. By the way, magfi-Filipino Food Month na upo ulit, Sakto pala ulit na-guess dito, namin kayo 2026. eh. Mag-anniversary na. Anniversary na. Sa mga social media posts and mga news articles, inilaunch to noong April 2025. Mhm. So nung nilaunch to, ako wala po akong kopya nito kasi sa totoo lang sobrang busy ko pong researcher. So nung September pa po ako nagkaroon ng copy na niregalo po ng aking kaibigan. Kasi isa po ako researcher. Wala po akong galit sa wala po akong anything ill motive. Sa katunayan, itong background ito puro libro. Researcher po talaga ako. Kaya binigay niya iyon na kasi magagamit ko. So, nung nabuksan ko, actually September 16 ko po nakuha yung kopya ng libro. Hard copy po. At ito'y pinamimigay ng libre. Libre po kasi nga po ay, for example, sa isang news article na pera po ng gobyerno po ang pinang-publish dito. Kaya libre. So, bawal ibenta po. Di ba? Not for profit. And then, nung binuksan ko po yung mga pahina ng mga libro, doon ko, unang bukas ko pa talaga, unang bukas ko pa lang, Una-una pa lang. Mhm. nagulat na ako. Nasabi ko, ala, bakit ano to mga errors na ito? Tas, habang ini-scan ko yung mga iba pang other pages, napakadami pa pong Mali. mali. Okay. Opo, Kasi- pwede niyo po bang Yes po. isa-isahin po, sir, yung mga mali na inyong nakita dito sa aklat na ito? Doon pala sa pagbukas pa lang. Yes. Alam niyo po, yung mali is a combination of historical and scientific errors. Errors. Even Oo. errors na even sabihin natin, common sense na lang. For example, ito na lang, unahin natin yung pinaka, I think, Sige. maintindihan ng tao. Sa pahina about kare-kare, nakasulat sa libro, sa description ay, ang source ng kulay, ayan, yellowish orange color, Mm. ay galing po sa addition ng peanuts or peanut butter. So, at ano po yan, pampakulay po ba ang mani? Ay hindi po, aswete po, anato po sa lahat nagluluto ng kare-kare. Alam naman po natin ang pampakulay ay yung atswete or Yes. iswis Oo. or anato. Yun po, isa pa lang po yan. Pangalawa po, Kumbaga, halimbawa. Sir Sherwin, ano siya eh, common sense eh.
Yes. Na di ba kahit gaano karaming mani ang Lagay ihalo mo doon, Hindi naman maggaganoong kulay magmumukhang yun. may hepatitis yun kung mani lang. Kung wala ka ilalagay na talagang pampakulay. Oo, at suwete o kaya food color na orange. Totoo po. Mm-mm. Tapos Ano pa? meron pa pong sa pahina ng KBL, Ka-Diyos, Baboy Langka. Hello po sa mga taga Iloilo, Yan, taga correct. Western Visayas. Aremen Iloilo. Babasahin ko po para sa inyo ha. KBL is a Philippine pork soup ng Hiligaynon people ng Western Visayas region. The name of the dish is a combination of the three main ingredients: Ka-Diyos or pigeon peas, baboy or pork, and langka or jackfruit. The legumes, ulitin ko, the legumes, Ka-Diyos, and batuan are what gives the broth a darker color. May dalawang mali po dito. Una sa lahat, legumes, sinabi niyang batuan ay legumes po. Pag sinabi po nating legumes, ito po yung usual mga beans, mga munggo, bataw, patani. At Okay. Ka-Diyos din, isa pong legume po yan. Mm-mm. Ang batuan po ay scientifically hindi po siya legume. Ano yung batuan? Isa po siyang type of berry na pampaasim po sa from a native tree, Garcinia binucaw. So it's an endemic species here in the Philippines na pampaasim. Para siyang mga bilog-bilog po na basta pwede niyo pong search sa online. So, Parang sa kulay mga green. sa mga taga Western Visayas, familiar na familiar sila sa batuan, even sa Samar and Leyte, and even actually sa Luzon meron pong batuan, binukaw, bilukaw po ang local name. So pampaasim po siya, hindi po siya kamag-anak ng sitaw, hindi po siya Oo nga. kamag-anak ng munggo. Very very technical na po ito pero pag sa local, alam nila na hindi. Oo. And then hindi po ito nagbibigay ng dark color sa broth. Yung Ka-Diyos po yun. Kasi yung ginagamit ng Ka-Diyos sa KBL is medyo violet, and then of course yung charring of the meat, yun po yung nagbibigay ng kulay. Pampaasim po ang batuan. Mm-mm. Meron pa po. Sige, Sige, isa pa po. oo. Oo. Ano pa yan? Ano pa yan? Sa Crispy Tawilis na Sarap yan. Yan. Oh. na page, sinasabi na dito na ang tawilis ay matatagpuan, verbatim po ito, tapos sabihin ko pa, tawilis are commonly found in the freshwater lakes and rivers of the Philippines, particularly in Taal Lake in Batangas, known for its tawilis population. Ang tawilis po ay isang endemic species na matatagpuan lang sa Taal Lake. Talik. According to IUCN, endangered po ito at matatagpuan na sa isang single population. So hindi po tama na sabihin matatagpuan sa freshwater lakes and rivers of the Philippines. Nasaan po yung ibang lakes and rivers na yun? Kasi endemic lang po ito sa Taal Lake. At pangalawa, sinasabi dito sa description nila, it's called freshwater sardines due to the resemblance to sardines in terms of size and appearance. Anong ibig sabihin na yun? Ibig sabihin niya daw, kawangis niya daw ang sardinas. Ang tawilis po ay sardinas from genus Sardinella, ang kaisa-isahang freshwater sardine sa buong mundo. Hindi po siya resemble kasi sardinas po siya, hindi po siya kamukha lang. Naging tubig tabang lang po siya ng sardinas. So ito yung mga errors po na in a way, may mga technical pa dito na mga errors na kumbaga, yung chicken piaparan ng mga Maranao, meron po dyan na sabi nila, yung mismong pangalan, yung piapara meaning grated coconut, kasi may papar po yun, sinabi nila sa description, pagdating sa recipe at sa tawag dito sa process, biglang nawala. And that's the essential part of the dish. Ayan po, also called piaparan, isang Maranao style of cooking where meat like chicken and seafood are cooked in coconut milk-based broth. Tapos nakalagay po dito, shredded coconut sa description. Oo. Mali. Tapos pag tinignan yung ingredient, wala po talaga. So napakalaking error po yun. Pag niluto mo yan, hindi yan magiging yung mismong dish po na iyon. Oh. O last one po, batin Sige. patong na ito one time. Kasi po Masarap to, masarap. Nag-release po ang statement ang Cagayan Conservation Society in support with these corrections. Sa batil patong, kung sino pa po nakakain dito, na ang nilagay po nilang ingredients is merong primarily made daw po with shredded chicken and pork. Ang batil patong po ay dish ng Tugigaraw City Cagayan. at kumalat din sa the rest of Cagayan Valley, of course. Na kahit dito sa Manila merong mga nagtitinda ng batil Opo, patong. correct.
Carabao or Cara beef Beef, po ang yes, ginagamit. Cara beef. Yes po, Cara beef po talaga. Pangalaw, pag tinanggal mo yon, hindi ng batil patong yan. Siguro ang pinakasabi nga po nila, ang pinaka-alternative na is beef. Pero dapat Cara beef hanggat maaari. Pero ang isa pa dito, sliced tomatoes. Wala. Saan po galing yung kamatis na toppings ng batil patong? Sa dami kong kinainan yan, sir, wala akong nakitang may tomato. Kaya marami pong nagalit na mga taga Tuguegarao City. Kasi parang, yun nga po yung inaano ko po na nagkaroon po ba ng consultation po sa mga local? A critical question to ask. Nagkaroon po ba tayo ng pag-uusap sa ibang eksperto na mismo doon sa lugar? Meron po ba tayong immersion na ginawa? Ano lang to, question po ito. Meron po bang consultation? Kasi sabi ko nga, nire-represent natin ng mga kaalaman at kultura ng ibang ng ibang rehiyon. Kinausap po ba natin sila bago po inilathala itong libro ng DTI? Sir, sino ho ang author nito? At kumbaga, yung iba nga hong information na inyong binanggit, nasa yung Wikipedia. Wikipedia sa Nasa Google. Google. I-google mo lang. Oo Bakit ho kaya ganun? Sino ho ang author nito? Yung author po dito, since ito naman ay isang public document at I think karapat ako namang banggitin yung author, ay si John Melchor po. I think ang aking kaalaman lang kung sino si John Melchor ay isa siyang una sa lahat appointed siya ngayon as a private representative for the yung mahaba yung kanilang bagong council. Ito pong itong project po nito ay under ng DTI Malikhaing Pinoy. So ano po siya, appointed as private sector representative of the Philippine Creative Industries Development Council or PCIDC for traditional cultural expressions. And sa pagkakaalam po, founder po siya ng Philippine Culinary Heritage Movement na may malaking ambag at responsibilidad during Filipino Food Month kada taon. Annually po yan sineselebrate. Legally po yan, nasa batas na po yan. So malaki po yung kanyang responsibility kasi nga po siya po yung sole author ng libro at siya rin po yung nag-file ng cyber libel sa akin po. Okay. So, sir, ito dahil sabi mo nga mag-anniversary na, so nag-circulate na itong libro na ito. So, paano yun? May recall ba? Kasi nalaman nila may mali di ba? Ayun. Maganda pong katanungan po iyan kasi po ay, sabi ko nga, simula nung April 2025, wala pong wala pong nagsabi ko ano yung mali, walang nag-review until isang nabasa ko siya. Sabi, ang tagal ng in circulation, na-release na nga sa public. Kasi nga nakakuha kami ng copy. At when you go online, you can search online, nag-release na. According sa isang article, reputable article ng isang news outfit, initially pa ay nag-release sila ng 2,000 copies noong Filipino Food Month last year. Okay? So nag-post ako yung mga first post ko is September 17. Big chunk of my criticism about the book is around September 17, 18, around that time. Tinag ko sila at I'm pretty sure nakarating sa kanila ito sa mga key person. Tinag ko yung mga key person sa DTI din. For example, the Creative Industries Development Office Director Lilian Garcia Salonga and Assistant Director Jordan N. Darong. So, tinag ko po sila. Pangalawa, nag-email po ako noong September 18 sa ahensya ng DTI. So, kung ano yung makikita sa online na key address. Wala pong substantial na reply. Nag-send po ulit ako ng email, finorward ko po ulit noong September 23. Simula nung post ko, simula po nung aking email sa mga official addresses, wala po akong na-receive na clarification as kung na-recall ba nila or what. Kahit hindi po, sabi ko nga po bilang isang mamamayan, sabi ko nga ang aking reason ng aking pagkritisismo ay wala pong mali siya. Yun po ay dahil public interest itong subject na ito. Public interest ang traditional expression, ang proyekto ay publicly funded, at yung libro ay publicly distributed. Meron po akong karapatan or kahit sino man na i-criticize yung libro. Wala pong clarification until now na akong na-receive or kahit sa publiko, kahit hindi po nila idirekta sa akin, sa kanilang website, sa kanilang pages, social media accounts, wala po. At ang masaklap pa neto, Sir John, kinasuhan ka pa pala. Ikaw ang kinasuhan. Sila na nga ang mali.
Sabi ko nga po, naghihintay ako ng clarification ng actually hindi ko I don't think acknowledgement kasi I know this is actually wrong. Mali po yung mga nakalagay. Kailangan nilang i-recall. Kaya kaya nagkakapagtaka po na sa ilang buwan na nakalipas na wala po silang any statement from the DTI at ang pinaka na-receive kong clarification ay cyber libel complaint. Try ko na. Yun ang na-receive ko. Pero ano sir anong status na nung kaso po? Meron na ba kayo natanggap na Subpoena. subpoena o kung ano man? Yes po, na-receive ko po yung subpoena noong February 25. Nakapag-counter affidavit kami noong March 10 at I think nasa resolution stage na yung aming tawag dito. Hindi pa naman kaso to. I mean itong case na ito. Preliminary investigation pa lang. Yes, preliminary investigation. Opo. Well, di ba ganun naman tayo? Pag kami nakita tayong mali halimbawa sa mga DepEd books, pinopost naman din ng mga nanay na parang Yes. DepEd ano ba to? Kasi yung danger na, alam mo yun, mababasa kasi yan eh. So, Correct, ibig sabihin, binibigyan mo sila ng maling knowledge. Oo, Di ba? oo. Ano nga kumbaga kung ito ay online post lang sana, online book ba, e-book, madali ho sanang ma-rectify mabago. Ito, printed. Tapos Mukhang na-circulate na. hardbound pa. Di ba? Opo. Tapos sabi nga ng aking mga lawyer at syempre ako ganun din yung pananaw ko, kapag nag-publish ka ng libro, expect mo na may kritisismo. Kahit nga private book yan privately published yan na book, may kritisismo pa rin kasi that's how we build our culture, our academic freedom. Pero paano pa kaya na may elemento na ng public funds, 'di ba? Correct, So correct. talagang open siya sa kritisismo yung ganitong mga proyekto, 'di ba po? At saka di ba ho ang mga aklat dapat po parang merong parang peer review? Yes. Bukod sa peer review, kaya nga po isa sa mga tanong na nakalagay sa post ko na nakasama sa cyber libel case, Oh, nagtanong lang naman ako na ano ba ang proseso ng ano ba naging proseso nyo sa pag-publish ng libro nito? Nagkaroon ba ng matinding proofreading? Ano ang naging editorial aspeto nito? 'Di ba? At ang tanong din na isa ko, magkano ang ginastos Yeah. sa proyektong ito ng DTI? At these are critical questions that are actually not malicious. These are actually our given right to be critical with public projects. Oo. Sir, hindi ba kayo matitinag nitong kaso na ito? Kasi lagi kayo nagre-review ng mga ganitong mga aklat. Hindi ba ito magsisilbing sa inyo na Parang parang, chilling effect. oo, matatakot na ako mag-criticize kasi kakasuhan ako ng gobyerno eh. Mhm. Very, very important question yan na yung mga ganitong kaso, not necessarily about sa akin lang, has a very big impact kumbaga sabi nga nila ay may chilling effect, 'di ba? Na pag nagkritisismo ka pala, 'di ba? Mali na pala iyon, lalo na public funds. So ang mangyayari diyan, mga researchers, even mga content creators, writers na pwede palang magkaroon ng cyber libel case. Kaya nga po meron ng mga panawagan na i-decriminalize yung cyber libel and your libel at all. I mean, not to abolish but to decriminalize. Isa na lang tayo, marami na pong bansa ang nag-decriminalize ng libel. Kasi technically, yung idea na makukulong ka dahil nagsalita ka. Ako kahit kunwari may nagsabi sa akin ng masama, hindi ako naniniwala na dapat siya makulong, criminal siya. I mean, siguro, it can be civil case, danyos. 'Di ba? So kaya maraming mga entities ang ginagamit ang mga ganitong uri ng batas para of course matakot, I don't know, or dahil na-offend yung kabilang panig dahil lang nagsalita yung mga tao. Pero ang libelo naman po ay yung malisyosong pagpaparatang, di ba ho? Malicious Totoo po. imputation of a crime. Kanina nyo pa ho nababanggit na yung inyong pagkokorek dito sa mga aklat na ito, wala namang halong mali siya. So sa inyo ho bang palagay, malakas po ang inyong laban na ito po ay mababasura? Of course, sino naman, 'di ba, naniniwala ako na ginawa ko lang yung tama. Naniniwala ako na ginawa ko lang nasa karapatan ko magsalita bilang eksperto at bilang of course bilang isang
taxpayer din, di ba? Bilang Yes, isang oo. citizen ng Pilipinas, na yung komento ko i-honor ng ating batas. At naniniwala ko sa batas na, na makikita niya ang rason ng aking mga kritisismo. Na hindi ito malicious at hindi ito ginawa na dahil lang manira ng tao. Hindi po. Opo. Sir John Sherwin Felix. Sabi nga ni, ito, may Ay, may singit ko comment lang. po, may Sabi comment. nga po ni Sarah sa Manyon, tama kayo sir, dahil ginagawa daw BO-BO ang mga Pilipino. Yun lang. Mhm. O sila na po nagsabi niyan. Ah, hindi na sa amin galing. Opo. Hindi sa amin. Opo. So, Sir, mhm. ano po yun nga, huling ano ko na lang po, huling mensahe ko na lang, na nakikita natin yung reaksyon ng mga tao sa different parts of the Philippines Yes, correct. na represent sa libro nito, sa libro nito. At isa lang tong patunay na talagang may na-offend. Hindi po ako, na-offend po ang mga tao, ang mga may-ari ng kaalaman, at isang patunay din na isa tong public issue at a public interest. Kaya dito sumasali na ang publiko sa usapang ito. Opo. And with that, Sir John, maraming salamat po sa pagpapaliwanag. At least marami tayong natutunan Correct, sa ating oo. discussions ngayong araw. Salamat po. God bless po, Sir John. Thank you po at mabuhay pang Localpedia. God bless po. Thank you. Maraming salamat. Salamat po kay Sir John Sherwin Felix. Siya po ang founder ng Localpedia. Baka pwede namang mag-collab ang RMN Oo nga. ang 360X Studios ng RMN at si Sir John Sherwin para